Bakasyon, serye, day 30. Ginawa nga namin sa araw na to, dinala na namin lahat ng aming mga maleta. Ayan o, kung makikita nyo dyan, yung likod namin, punong-puno ng maleta, yan yung mga damit namin. Kasi nga, after magpa-check up ni Sam, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. So, ayun. Dahil di pa nga kami nagbe-breakfast, dumaan na lang kami saglit sa 7-Eleven, tsaka bumili ng mga hotdog. Ayan, medyo natagalan din ako 7-Eleven kasi nga, pinaloadan ko pa yung mga RFID ko tsaka yung mga Easy Pass kasi hindi ko alam kung saan ba doon yung gagamitin. Then, may appointment nga, follow-up appointment si Sam sa mata niya ng 12 o'clock sa Angeles. Kasi tatanggalin na yata yung tahi sa mata niya, yun yung pagkakasabi niya. Then, ayun, after nun, napag-isipan na namin na mag-drive papuntang Manila. Sa Manila muna kami mag-stay kami sa may BGC. Then, habang nagde-drive nga kami sa NLEX, nakita nga namin tong R33 cars na to. Ayun no, kasi nakikita namin yan madalas sa sa Batang Quiapo. Madalas ko kasing pinapanood yun tuwing nagde-drive ako. Kaya ayan, natatandaan ko yan no. Yan, yung R33 cars yan. Then ayun, nagpagas lang ako saglit. Tapos pumunta na kami nila Sam sa may KFC kasi nga di pa kami nagla-lunch. Mga bandang 3 o'clock na yata dito kaya ngayon pa lang kami kakain. Ayun nga pala yung in-order namin nila Sam oh. Tag 2 piece kami dalawa ni Sam. Tapos ayun yung kay Sabi niyang spaghetti. Ang nagastos ko dyan pag kinonvert mo sa dollars, nasa mga $15 lang. Ang dami oh. Ayun si Sabi no, gustong gusto nga niya yung spaghetti. Favorite niya na nga yan. Lumalakas na nga siyang kumain eh. Siguro tataba ito pagbalik namin sa Canada kasi talagang ang sarap niya ng kumain. Alam niya na yung mga pagkain talaga. Hindi yung gaya dito. Puro lang siyang oatmeal. Ano ba mga in-order niya dito? Wala, basta oatmeal lang, egg. Pero ngayon, marunong siyang kumain ng spaghetti, tsaka chicken, tsaka kung ano-ano. Kaya feeling ko tataba ito pagbalik namin. Buti na nga lang pala, bukas ng Skyway, kaya talagang dire-diretso lang yung daan. Like, NLEX, pagpasok mo ng NLEX, diretso ka ng pa Skyway. So, less than 2 hours lang yata, nasa Manila na kami agad. Bale, dumating nga pala kami sa BGC, magpa 5 na, kasi nga na-traffic kami sa may bandang Naiya. Kasi doon kami pina-exit ng ng Google Maps eh. Mag-exit kami sa may na-exit, tapos papuntang Naiya, tapos iikot kami, tapos pabalik na mag-U-turn kami doon, tapos pabalik papunta na yun ng BGC, dire-diretso na yun, Taguig, tas BGC. Tapos yun, dito na nga pala kami nag-check-in dito sa may The Residence, dito sa may BGC. Ayan. Buti na lang merong unit si Katkat dito, kaya nakatipid kami. Dito niya kami pinag-stay sa unit niya. Buti na lang wala pa yung long-term tenant niya. Magsisimula pa lang yata niya, kaya ayun, nakapag-stay pa kami dito. Then ayun, dumating nga rin pala dito si Erica at yung boyfriend niya si Carlo dahil nga malapit lang din daw sila dito, walking distance lang, kaya pinisitan lang kami. Dito muna pala kami tumambay kasi nga mag-swimming si Savin. Kaya ayun, sinamahan siya ni Sam. Ayun ang ganda ng view oh. Kitang-kita mo yung city oh. Ang ganda, napaka-relaxing yan. Then ayun, after nga lang mag-swimming, ayan, naglakad-lakad na kami. Ayun yung pinag-stay namin oh. Tapos katapat lang yan, sa other side, tatawid ka lang ng kanto. Ayun na yung tawag dito. Ayan, SM Aura na yan. Ayan oh, dito nga kami nakidaan. Dahil nga pupunta kami sa High Street. High Street yata tawag doon sa magandang area doon sa BGC. First time ko kasi dito, di naman ako madalas nagmamanila eh. Mas sarap ang mas gusto ko sa probinsya. Tapos ito, dumaan kami dito. Sabi nga ni Erica, parang Shibuya crossing daw to ng Manila dahil nga, ayan, maraming tao. Shibuya crossing daw. Then ayun, mga 5 minutes walk lang sa SM Aura, napunta na kami sa part na yun, no? Ayun, ang ganda nga, oh, parang open area talaga siya, tapos yung mga shops nandiyan lang sa gilid. Ano ba tong part na to? Parang siguro, parang Rodeo Drive, yung tipong maglalakad ka, tapos yung mga shop nasa outdoor. Parang gano'n ang naano ko dito. Kaya ayan, tapos meron pang night run club dyan, tumitingin-tingin nga ako, baka may artista na tumatakbo-takbo dyan eh, pero wala. Or baka di ko lang napansin. Ayan, tingnan nyo, ang ganda ng nila, oh, ng outdoor. At si Savin, binuhat pa namin pababa. Tataka nga sila eh, sanay na sanay si Savin eh. Kasi tuwing nasa ibang bansa kami, yan ang lagi niyang dalang stroller. Magpunta kami sa New York, magpunta kami sa LA. Yan, marami nang napuntahan yung stroller na yan. Ayan, sanay na siya pagka may stroller. Then, eto, napunta kami sa part na yan, yung parang pinaka New York na tinatawag nila kasi nga may mga billboard. Diyan yung mga nakikita kong laging may mga nagpapa-picture-picture eh. Ayan, yun lang naman. Wala naman pero ayos pa rin, di ba? Isipin mo may ganyan na sa Pilipinas, di ba? Masaya mga Pilipino. Kasi sa New York lang talaga yung mga may ganyan na nakikita ko eh. Nung pumunta kami talagang punong-puno ng
Mga billboard na, ano bang tawag sa mga yan? Yan, yung parang billboard na LED, di ba? Yan yung mga yun eh. Then ayun, pagdating nga namin dito, nakita namin may Gentle Monster tapos may pila pa, talagang pinipilahan nila eh. Kasi para ba namang art museum kasi yung mga kakaibang mga design sa loob tulad yan. Di ba yung may malaking higante na tao tapos may mga mata na ulo na sobrang laki tapos gumagalaw-galaw. Napaka-realism. Ang ganda nga naman pumasok sa loob eh. Tumitingin-tingin kami eh. Pero compared sa presyo, mas mura pa rin talaga sa Korea. Doon kami nagpapabili ng Gentle Monster tuwing may nagli-layover doon eh. Or tuwing doon kami magli-layover. Doon kami magpapabili kasi parang mas mura talaga doon ang todo. Tinignan namin yung presyo dito ng mga suit namin. Mas mahal eh. Kaya ayun, kung gusto nyo makatipid, gaya ko, yun, doon kami bumibili. Pero dito, ang ganda ng ano nila, museum nila ng Gentle Monster. Then after, dahil di pa nga kami nagdi-dinner, eto, wala masyadong pila, konting pila lang. Dito kami bumagsak, kaya no, Din Tai Fung. Ewan, sikat daw yan. Nung nagbukas daw sa Clark yan, talagang pila-pila yung mga tao eh. Kaya ito yung tinry namin. Kasi nga, may masarap dyan yung parang choco na parang, di ko alam ang tawag doon. Basta yung chocolate na may parang siomay. Basta parang gano'n yun eh. Na parang dim sum. Basta yun ang dating ano eh. Ayun yung lobo. Maraming tao pero hindi naman masyado matagal yung waiting time. Then ito ayan, handmade talaga nilang ginagawa yan ano. Nabidyohan pa nga ni Sam eh, no? Talagang mano-mano na nagtatrabaho yung mga tao. Nakakatawa nga dito parang ano eh. Parang yung Squid Game. Kasi pagka o-order ka, tapos may magdadalang tao, tapos iba pa yung magsiserve sa'yo. Basta alam ko nakuhanan ni Sam sa video yun eh. Hanapin natin. Then dito sa part na to, tinuruan pa kami kung paano gumawa ng sauce. Kasi nga, first time namin kumain dito. Ayan, 1 part daw ng soy sauce, tapos 3 part nung vinegar. Vinegar yata yun. Alam ko vinegar yan eh. Yan yung pinakita nila. Then ito nga yung part na sinasabi ko parang Squid Game. Ayun no, may tumayo doon tapos iba yung magbibigay ng server. Talagang hindi sila gagalaw hanggat hindi dumarating yung parang pinaka-waiter or waitress namin eh. Then ayan, nagsidatingan na konti-konti yung mga order namin. And ayan nga pala yung in-order namin. Nag-order kami ng rice siyempre. Tapos yung mga dim-sum. Tapos meron parang pansit doon. Tapos parang pork yata yung nandun. Tapos nag-order din kami ng milk tea. Sarap ng pagkain dito. Maganda nga. I-try nyo dito. Tapos ang ganda pa ng service nila. Napakakabait na mga staff. Kaya ayan, so far ang sarap ng experience namin dito. Then andito na nga tayo sa part na ito yung pinaka hinihintay talaga namin na part. Yung chocolate na Xiaolongbao. Parang ganun ang tawag yata yan. Ewan ko. Comment nyo na lang kung mali ba yung sinabi ko. Pero yan yung pinakahihintay namin. Ayun o, sarap yan. Tutusukin yung ganyan yan. Tapos lalabas yung chocolate sa loob. Tapos sinuggest nila na ayan, kukunin mo yung parang dip na yan. Nakalimutan ko tawag pero ang sarap niyan. At dahil nabitin nga kami at lalong-lalo si Sam, ayan, nag-order kami ng round 2. Nakadalawang batch kami niyan eh. So parang tagta-3 or taga-4 na pieces yata kami ng ganyan. Kaya yung bill namin tumaas dahil nag-order pa kami ng ganyan. Nadig kami eh. Kaya ayun, sulit naman, sulit. Ang sarap i-try ulit. Then ayun, nung pauwi nga kami, naabutan pa kami ng malakas na ulan. Kaya ayun, napabili ako ng, hindi ko na na-video dyan, pero napabili ako ng payong sa 7-Eleven. Ang mahal, 350 pa nga eh. Para lang sa payong na maliit. Buta na lang nakabukas pa yung SM Aura at nakalagos kami doon pauwi ng condo. Then ayan, nag-inuman na lang kami sa bahay. Ayan, Red Horse, San Mig Apple, tsaka Smirnoff. Yun lamang po for today. Bukas ulit. Bye!